Unpopular opinion, pero alam mo ba na hindi lang ito yung card na kailangan mo when going to Hong Kong? Yes, kailangan mo rin ng Octopus card. I'm not sure kung aware kayo, pero alam nyo ba na discounted ang MTR pair nyo kapag gumamit kayo ng Octopus card? And cheaper siya ng 5 to 10% compared to buying single journey tickets. While hindi accepted ang GCash, ang GoTime naman, they don't offer discount. For example na lang, from PST to Disneyland, from 25.5 single journey ticket or GoTime rate, magiging 22.2 na lang if gagamit ka ng Octopus card. Siguro medyo maliit yung 3.3 Hong Kong dollars, no? Pero alam nyo ba, pag pinagsama-sama mo yun, lalo na if you're traveling as a group or family, medyo malaki din yung matitipid ninyo. For example, sa family namin, family of 4 kami. So, 3.3 times 4 packs, 13.2 Hong Kong dollars din yung matitipid namin papunta. Plus another 13.2 Hong Kong dollars pabalik. O diba, ang laki din. Plus yung Octopus card mo, tinatanggap siya sa lahat ng transportation options. GoTime kasi may limitation. Though tinatanggap siya sa halos lahat naman ng MTR station, pero hindi siya tinatanggap sa mga non-blue gates, including din yung mga trams, ferry, and minibus. Ang downside lang ng Octopus card, kapag naubusan ka na ng balance, kailangan mong mag-reload. Pero madali lang naman, every train station, pwede ka namang mag-reload. Hanapin nyo lang yung add value machines which is located inside MTR station. Meron lang siyang cash deposit na 50 Hong Kong dollars, but don't worry, pwede nyo siyang i-refund kapag isinauli nyo na yung Octopus card ninyo. Plus, all remaining balance, pwede nyo ring i-refund ng cash sa airport. May charge lang sila sa inyo na handling fee na 11 Hong Kong dollars or 1% of the remaining value. Pero diba, medyo maliit lang din naman yan compared doon sa matitipid ninyo. O siya, medyo mahaba na. See you on part 2 and don't forget to follow us.